Brad, yung ating X650. Ang tinimbang natin, no? Ito na yan, bigat din. May bigat. So yan yung timbang nyo ilan? Almost 19 kilograms with box. So pasok siya sa Shopee natin na limit na 25 kilograms. So, pwede siyang fast shipping. Okay. And yan. So unbox natin yung box. Yun. So yun mga idol, no? Open na natin tong ating X650. Alam ko marami ang gusto makita doon ang actual. Iba nagagalit sa akin, bakit na pati karton? Ang tagal ko daw mag-unbox. Kaya nga siya tinawag na unboxing kasi kailangan yung box. Okay. So ito yung packaging niya. Okay, mayroong nakalagay sa loob na power amplifier. Okay, so itong packaging niya for dummy lang talaga ito. For protection during shipment. So, open natin yung isa pa. Okay. Open natin yung isa pa. Okay. So, kagaya siya ng box ng Yamaha. Kasi nga, ito ay replica ng Yamaha. Pero modified, no? Okay. So, ingat kayo guys sa mga ganito. Natusok ako nakaraan ito. Sugatan yung kamay natin. Wait lang. Madali. Yan, bukas natin. Oh, may karton na naman. Joke lang. So, ayun. Baliktad yung pagka-unbox natin. Hindi. So, ito yung loob niya. Yung karton sa taas. Mayroon siyang foam. So, mas maganda nga naman talaga. Okay, so ito yung unit natin. Ayan. Brand new. All new. Black Hawk X650. Ayan. So, tanggalin ko lang yung plastic, tsaka labas ko lang itong karton. Ating manual niya, no? P7000, P5000, 3525. So, yung Black Hawk X650 natin, no? Is based from P7000S, kaya mas mahal siya kumpara sa existing na Tucson-Ra, KKE, YKC, yung Yamaha na nasa market, which is P5000 yun. So this is P7000S, minodify ko, ginawa kong Black Hawk X650, kaya expect nyo na mas mahal siya kumpara sa Yamaha. Pero right now, naka-promo siya as introductory price. Ang current price niya is 99850. Sorry, 9,980 kasi nga P7000S siya, hindi siya P5000. Meron pang isa sa market yung P6000S. Nakalimutan ko lang yung brand niya. Pero yung specs nito kumbaga sa packaging niya, no, naka full na siya. Maximize na siya. Okay, so tanggalin ko lang yung box, tapos itanggalin ko yung plastic dun sa may ating amplifier. So yan mga tol, bukas na. Yan yung ating Black Hawk X650 na. Actual. Hindi na siya picture, hindi na siya video. On hand na natin siya, okay? So, again, no, typical design ng P-series ng Yamaha. So, marami na ang may ganitong klaseng kaha. So, syempre, para may iba naman ako, syempre gusto ko, iba ako sa kanila. So, this is black color, no? So, ito, naka-matte black siya. Ito, naka-glossy black. Tapos, ito, naka-parang golden silver finish. Ito naman yung sa side niya is pure silver metallic finish. Okay, same branding natin, Mechman power amplifier. Yung model niya dito, Black Hawk X650. Okay, meron siyang YS processing, kagaya ng sa ating Reworal Pro 7500 tsaka Pro 6750. Okay, so but this one is not made by Reworal. Ibang supplier nito, ano. So kung maghanap tayo ng supplier, doon tayo sa alam na nila yung ginagawa nila. So, yung gumagawa ng mga ibang supplier natin sa Pilipinas, doon din ako nagpagawa. But iba lang yung kulay. Okay? So, for specs, for the other markings, no? So, this is pure copper transformer. Okay? So, may triple E engine din siya. So, yung triple E engine lang naman is yung power niya, no? Efficiency. Okay? So, going back, the back side. Okay? Ngayon, pati yung taas mamaya buksan natin, Brad. Okay.
Yun, okay. Yan. Again, similar or the same sa ating Pro 7500, no? The only difference here is yung marking niya is naka bronze kulay niya. Same complete na, parehas na parehas, pati yung ito niya, yung kanyang binding post. Wala siyang mixed out, okay? Pero meron siyang low pass, low cut, and then subwoofer. Okay, mode, and then if in off natin, nasa YS processing siya. Yamaha processing. So meron siyang stereo, bridge parallel, no? Tapos yung kanyang banana plug in, tsaka yung kanyang speak on connections. So meron tayong fans dito sa likod. So again, sa lahat ng ating Mechman Class H amplifier, default yan, Brad, pure copper. Okay, default din na 4 ang fan, 2 papasok, 2 palabas. So open natin, no? So mabubutas natin to. Anyhow, meron naman ako ng mga warranty stickers. This is for demo purpose. So kailangan natin buksan at makita natin sa public kung ano yung laman nito. Okay, so sa lahat ng model ko ng Class H ko, ito yung pinaka maraming nag-i-inquire. Mapa YouTube man, okay, mapa Shopee, may nagtatanong na rin kailan yung release. So yan, so it's finally here. Okay, so buksan ko lang, guys, tapos balikan ko kayo. By the way, guys, no, yung front niya di ko na diniscuss kasi alam ko familiar na kayo dito. Ito, napaka soft niya, no, pero meron siyang parang stopper each na lines. Okay, so meron siyang clip, signal, pero yung protection naman ito, Brad, kung ano nakikita nyo sa ibang supplier, the same lang naman kasi isa lang naman yung pinanggalingan namin ito. Okay, so yung screw niya dito, no, hindi siya Philip. So star screw siya. So unbox ko muna. So kung may troubleshooting kayo nito in the future, kailangan nyong magkaroon ng star screw. Okay, so open ko lang, balikan ko kayo. And yes, so nakuha ko na natin screws natin, ha. So tanggalin na natin yung top niya. Wait lang. Okay, revelation. Wait lang. Secure lang natin yung back top plate niya. Yan. So yung taas niya, ito yung kamay ko. Okay, so saktong-sakto talaga siya pang mid-high o kaya pang sub natin, ha? Na 1 lang, okay? Hindi siya yung pang maramihan. Okay, so dito, zoom ko lang sa isa. Okay, so start tayo sa kanyang transistors, no? So sa transistors niya, ang ginagamit niya na transistors NJW0302G, SPC36, tsaka yung kanyang negative. Ang kanyang negative naman, dito sa kabila example, is NJW0281G. Yan. Okay. Ito yung loob niya. Let's go with the transformer naman niya. Ang kanyang transformer ay mas mataas to, bahagya, kumpara doon sa P5000 kasi nga ito ay galing sa P7000S na model, no? So ang kanyang transformer is also pure copper. Okay, this is 86 volts, 43 volts 0, class H, hindi siya class AB. And then yung kanyang mga accessories na 12 volts saka 14 volts. Okay, yung capacitor niya yung capacitor niya is 10,000 UF. Okay, and 100 volts. So pinag-isipan ko dati dito kung gawin ko 15,000 UF, 63 volts, pero mas pinili ko na lang ito para mas mataas yung capacitance niya, saka mas mabilis mag-discharge, no? Mas mataas yung voltage niya. Okay, so sa ganitong 2U kasi na 2U chassis, ang pinakamalaking malalagay natin na capacitor ay ito lang. At hindi natin pwedeng dagdagan pa nga kasi nga over-design na rin, hindi na siya economical. Okay, so parang nagdagdag ka lang pero wala namang benefits. Okay, so again, tulad ng mga existing natin na sa supplier, no, dito sa kanyang components wala tayong makitang SMD parts sa kanyang IC panel, no. Yan, sa IC panel niya wala siyang SMD components, no. So repairability, no, ang dami na ng supplier nito. So
So, kayang i-repair to. Same as on the other side. Kasi paras lang naman yan. Kanyang thermostat. Okay. So, sa likod, again, tulad ng ating Pro 7500, itong component na to, okay, hindi maiiwasang mayroong SMD components kasi nga ito ay binibili lang din. Itong panel na to. Kasi ito is for crossover, no? So, pag nasira ito, pwede naman bumili kayo sa akin ito, meron tayong piyasa. Okay? Dito naman sa kanyang power, no? Meron siyang fuse dito. Okay? So, ito yung kanyang napakasimple lang. Kanyang connections. Ang kanyang capacitor chassis. Ang kanyang PCB naman sa capacitor. Wala tayong SMD components. Okay? Yan. So, relay tayo dito, 40 ampere. Doon din sa kabila. Okay, meron na rin siyang heatsink para sa kanyang capacitor. Ano ba bang pwede mo ipakita? Sa harap dito, basic lang din, no? Sa kanyang harap, basic lang din. Ayan lang naman. Kasi nga, yung kanyang, wala naman tayong view meter, no? Okay, so ito naman yung kanyang switch. Ayan, ito naman, soft start. So, confirm natin, no? Direction ng kanyang fans. Kung saan yung sticker, doon yung direction, no? So, ayan. So, yung sticker niya nasa likod. So, papunta sa dito. Ganun din dito, yung higop, yung sticker nandito. So, doon papasok. Okay. Ayan. So, meron siyang 4 fans, no? Harap likod. Ito ang kanyang thermistor. Ayan lang. So, yan. So, guys, no? If you want this for repair, again, meron tayong maraming, kayang-kaya ng mga technicians ng Pilipino to. At if ayaw nyo naman gumamit if ayaw nyo naman ipadala sa mga technicians natin, pwede naman kayong bumili sa akin ng mga IC components. Tsaka yung mga capacitor, no? Pag tamad kayong magdala, o kaya walang matino o magaling na technician sa inyo, diba? So, bili na lang kayo sa akin. Salpak-salpak lang naman. Makita nyo naman dito. Halimbawa, ito. Yan. Kakabit nyo lang ito. Tanggalin nyo to. Tanggalin nyo yan. Tapos, kayo na lang magkakabit. Na? So, ingat lang din. Pero kung may pera naman kayo, at saka ayaw nyong repair, no? Kasi minsan kasi may mga masisela na customers, no, na pag na-repair na kasi yan, iba na yung performance, no? Hindi mo na mabibenta na mas mahal kasi nga na-repair na. May mga solder na. Kaya nga mas maganda, pag mapa-repair ka na lang man, kung kaya mo naman, itong ganito, 2,000 pesos, 2,300, double check ko lang. Pero hindi naman siya 2,500, mga ganun. Pero kung marunong ka, di ba? Palit na lang nito. Palit ka na lang nito. Palit ka ng transformer. So, bubuksan natin yung ating mga kits, no? Repair kits na pwede nyo bilhin in case masira. So, yung warranty nito, guys, 3 months, no? Sapat na yun for testing, no? This product. To check if any factory defect. For tingin ko naman, robust naman siya. Makita nyo naman yung loob, no? Okay, so yung capacitor niya, laki yun. Mas mataba siya unti at saka mas mataas kumpara doon sa ating Reworal na 80 volts 10,000 UF. So mas malaki siya ang capacitors niya. So wait lang, open ko lang yung repair kit para makita niyo din kung ano yung mga example na sinasabi ko para maintindihan niyo. And guys, no, so nasabi ko sa inyo kanina is nasiraan kayo, no, ng mga components natin. Pwede nyo ibalik sa akin, ako na mag-repair. Okay. And then if gusto niyo naman brand new talaga na pamalit, meron naman tayong panel gaya nito. Ito. Okay, ito. Yan. Brand new yan, NJW, fully assembled na yan. Salpak-salpak na lang, brad. Yan, salpak-salpak na lang yan. So kung ibang buyer din, no, if yung mga may existing na P5000S, no, nasiraan kayong ganito at gusto nyong i-repair, wala nang pag-asa kasi nasobrahan na sa solda ng mga technicians natin na marunong daw, di ba?
So, marami namang magagaling na technician sa Philippines, Brad. Pakita mo yan. So, aside doon, meron tayong built-in na ito. Yan, yung ating fully assembled na capacitor, no? 100 volts, 10,000 UF. Okay? So, meron din tayong mga transformers. Ayan, 84 volts. O, yun nga natin, mabigat talaga itong, ito talaga yung mabigat, Brad. Sabi mo na mabigat talaga ang transformer. Class H dahil sa transformer, itong bigat na ito. Siguro sa 7 kilograms or 6 kilograms. Yan, 86. So, again, no, this is also compatible doon sa ating Reworal components. Yan. So, ayun, may repair kit tayo. Pag kailangan nyo, kontakin nyo lang ako. Kung gusto nyo rin bumili ng mga ganito lang, mga toroidal lang, saka ito. Siyempre, mas mahal yung price nito kung hindi nyo gagamitin sa aking product. Okay, sa mga nag-DIY at kailangan nyo ng mga ganyan, pwede kayong bumili sa akin. Pero again, no, mas mahal siya kumpara sa mag-repair ka ng product natin. So kung iba ito 2.5 yung IC natin, yung buong assemble na yon, siguro pag nagbenta ko to sa labas, nasa 3.5 na. Kasi hindi naman siya part ng aking warranty policy. Ano pa ba, Brad? So sound check na. Anong oras na ba? 7:46 PM. Try natin yung sound check, no? Ito, gagamitin natin yung sub. Tapos yung bidahin natin is yung ating isang column. So, mono setup tayo. Okay, so setup lang ako, guys. Balikan ko kayo. So, mga bro. Kinunik ko na, no? So, switch on lang natin. Okay. Switch on na. Fans are working. Nag-click na yung relay. Naka-on ng YS processing. Power is on. Okay. So, confirm natin yung direction ng fan. Tama nga. Buga. Malakas yung buga ng fan natin, guys. Ito sa dalawa. Okay. Okay. So, wait lang. So, ginawa natin, no? Itong right natin o channel B. Nakakonect sa ating column. Okay. And then, yung ating, ito naman, nakakonect sa ating Viper na sub. So, sound check tayo, guys. AB, kinonect ko na rin dito. Nakakonect na ako sa may, sa aking mixer.